Narito ang mainit na balita tungkol kay Ryosuke Nishida, Jerwin and Cass IBF title eliminator, at kung paano napili si Jerwin bilang susunod na posibleng mandatory challenger ni Naoya Inoue, kasama ang estratehiya at malupitang diskarte ni Sean Gibbons ng Manny Pacquiao Promotions. Mapagpalang araw, tanghali at gabi mga kakwento. Ito naman tayo sa pinakabagong kaganapan sa mundo ng boxing, kung saan muling pinag-uusapan ang ating pambato na si Jerwin Pretty Boy and Cass. Kamakailan lamang inanunsyo ng International Boxing Federation o IBF na kanilang inutusan ng isang title eliminator fight sa pamamagitan ni Ryosuke Nishida ng Japan at ang Pinoy pride na si Jerwin and Cass. Mga kakwento, napakabigat ng balitang ito dahil ang mananalo sa laban na ito ay opisyal na magiging mandatory challenger ni Naoya Monster Inoue, ang reigning at undisputed super bantamweight champion. Alam naman natin na si Inoue ay isa sa pinakakinatatakutang boksingero sa kasalukuyan. May malupit na kombinasyon ng bilis, lakas at killer instinct sa ring. Pero ngayon si Cass, na dating matagal na nahari ng IBF Super Flyweight Division, ay may tsansa na muling sumikat sa mas mataas na timbang. Kung may panalo niya ang eliminator fight laban niyan kay Nishida, siguradong mapipilitan si Inoue na harapin siya bilang susunod na mandatory fight. At dito pumasok ang taktika ng kanyang promoter na si Sean Gibbons na matagal nang gumagawa ng paraan para may palapit si Cass sa pinakamalalaking pangalan sa boxing. Mga kakwento, hindi naging madali ang daang tinahak ni Jerwin and Cass para makarating sa puntong ito. Matapos ang serye ng mga laban sa super flyweight at ang pagkawala ng kanyang titulo, marami ang nag-isip na baka tapos na ang kanyang panahon. Pero ayon kay Sean Gibbons, ito raw ay bahagi lamang ng mas malaking plano. Anya, ang pag-akyat ni Cass sa super bantamweight division ay isang calculated move. Sabi nga ni Gibbons, kung gusto mong bumalik sa pinakamataas na antas, dapat mong hanapin ang pinakamalaking laban at walang mas malaki kaysa sa pangalan ni Naoya Inoue ngayon. Yan naman mga kwento, tinutukan ni Gibbons ang IBF rankings at pinwesto si Cass upang makapasok sa eliminator na laban kontra yan kay Ryosuke Nishida. Para sa mga hindi pamilyar, si Nishida mga kwento ay isa sa pinaka-promising Japanese fighters, matangkad, mabilis ang mga suntok at may impresibong record. Ngunit ayon kay Gibbons, ito raw ay perfect matchup para kay Cass, isang laban na kayang ipanalo ng Pinoy kung gagamitin ang kanyang karanasan at disiplina. Kung mananalo si Cass dito, wala nang lusot si Inoue dahil kapag mandatory challenger na isang boksingero, obligado ang kampo ng kampiyon na tanggapin ang laban, maliban na lamang kung sila'y magbabakanti ng titulo. Kaya ibig sabihin mga kwento, makikita natin na isang matinding sagupaan, Cass kontra Inoue, Pilipinas kontra Japan. Kaya naman, malinaw ang estratehiya ni Sean Gibbons na hindi na niya pinapaligoy-ligoy ang karera ni Cass. Hindi na sila nakontento sa maliliit na laban. Ang target nila, ang monster mismo. Kung tutuusin, malaking kredito ito kay Gibbons sa kanyang timing at negosasyon. Nakita niya na si Nishida ang tamang pintuan para makapasok kay Inoue at hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Sabi nga niya, kung gusto mong mapansin, dapat mong harapin ang pinakamalakas at kung matalo ka man, natalo ka sa pinakamahusay. Pero kung manalo ka, ikaw ang bida. Kaya ngayon, inaabangan ng buong mundo ang eliminator na ito. Si Nishida, dala ang bandila ng Japan at si Cass, na dala ang bandila ng Pilipinas. Laban ito, hindi lang ng mga kamao, kundi ng estratehiya. At kung magtatagumpay si Cass, siguradong lalakas ang sigaw ng mga Pinoy boxing fans. Bigyan ng laban si Jerwin, laban yan kay Naoya Inoue. Mga kakwento, abangan natin ang petsa at lugar ng laban. Isa lang ang malinaw, sa tulong ng kanyang diskarte at sa matalinong pamamalakad ni Sean Gibbons, si Jerwin and Cass ay nakapwesto na para sa pinakamalaking laban ng kanyang karera at baka ito na ang muling pagbabalik ng isang Pinoy World Champion sa pinakamataas sa entablado ng boxing. Para makarap ni Cass Inoue, kailangan munang iligpit si Nishida. Pagkatapos ay ang halimaw ng Japan na. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre,
Shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Double M Vlog, kay kakwentong Bines Laban. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.